Ay, magandang araw po sa inyo. Ito po muli si Kaeli at siguro magandang pag-usapan nun natin dahil sa ako po ay nagtataka at alam niyo matagal na rin po akong komentarista at newscaster sa radyo, maging sa television, columnist ho, ay ngayon lang ho ako nakakita na isa pong undersecretary sa isang departamento ay parang inuutusan ang isang vice presidente ng Republika ng Pilipinas at itinuturing na pangalawa sa pinakamataas na posisyon o ranggo sa ating gobyerno, mga kababayan. Ang tatalakayin ho natin, ito hong binabanggit ho ni PCO Undersecretary Claire Castro na kung saan ay kanyang hinihikayat at pinapauwi niya na ito pong si Vice President Sara Duterte dito po sa Pilipinas. At ang pagkakasabi niya ay para daw na magtrabaho at ipagpatuloy yung paglilingkod sa taong bayan dahil siya raw po ay halal na opisyal ng pamahalaan at dapat daw ho nagtatrabaho raw siya dito po sa Pilipinas, mga kababayan. So, biruin niyo ho ito pong si VP Sara ay pinauwi ng isang undersecretary. Parang kakaiba ho ito, mga kababayan. No? So, alam niyo ho, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, si VP Sara, siya po ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno dito po sa Pilipinas. Sabi raw po ni PCO Undersecretary at siya rin po yung Palace Press Officer, ito hong si Claire Castro, na kanyang pinapayuhan na bumalik na po dito sa Pilipinas. Ito pong si VP Sara at bukod ho dyan ay para magpaliwanag daw ho dito po sa sinasabing paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Biruin mo ay pinapauwi niya na ito pong si VP Sara para balik trabaho dito po sa Pilipinas dahil sa halal daw po ito ng mamayan. Gusto pang pagpaliwanagin dito ho sa mga aligasyon ng confidential funds. Boss ba ni VP Sara? Itong si Yusek Claire Castro. Parang iba na ho ngayon, mga kababayan. Sa tagal ko sa pagsubaybay sa gobyerno ay isang Yusek magsasabi sa isang Vice President, umuwi ka na, magtrabaho ka na rito at magpaliwanag ka rin dito sa sinasabing paggamit mo ng confidential funds ng iyong tanggapan. Yun ho. Mukhang wala po sa tono, mga kababayan, at bilang Vice Presidente, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, parang hindi po narapatata. Di po ba? At dapat ho wala ho siyang pakialam dahil sa hindi niya tauhan. Ito pong si VP Sara. Di ba? At halal po ito na opisyal ng gobyerno. Ito pong si VP Sara. Samantalang ito hong si Yusek Claire Castro, ini-appoint lamang ng Pangulo. Ito si VP Sara, inihalal. Mga kababayan, at hindi basta-basta matatanggal, maliban na lang po sa impeachment at di ba, kung mapapatalsik po sa pwesto. Pero dito, balikan ho natin. Kasi ako po ay nagtataka, bakit meron pong ganong statement, ito pong si PCO, Undersecretary Claire Castro, dyan po sa Malacanang. Samantalang ito hong si VP Sara, second highest official of the Philippines, ay nagtungo ho, di ba, dyan po sa the Netherlands para bisitahin yung kanyang ama at ayusin. At siguro ay yun nga, binubuo nga ho yung legal team para magtanggol po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At eto ho, mga kababayan, ang pag-alis ni VP Sara Duterte ay meron mo siyang travel authority
At ibig sabihin ay pinapahintulutan yung kanyang pagtungo doon sa The Netherlands, mga kababayan. At kasi alam nyo ho, lahat po ng opisyal, maging kawani ng gobyerno, ay obligado, halimbawa, lalabas ka ng bansa, kahit na ikaw empleyado, tatanong sa'yo ng immigration, meron po ba kayong travel authority? Kasi ganun ho talaga, SOP ho mga kababayan Kung kaya't ang Vice Presidente, kukuha rin ng travel authority. At eto ho, mga kababayan, so base po sa ating pagsusuri, meron naman po, kumbaga sa legal at lahat po ng anumang dokumento at pangailangan, requirements para makaalis ang isang opisyal ng gobyerno ay nakapag-comply at ginawa naman po ni VP Sara. At sa katunayan, meron po siyang travel authority na nanggaling po sa Malacanang. Kasi ganun ho talaga, kinakailangan magpaalam ka mga kababayan. At para ikaw ay makapagbiyahe. Ayun ho, ito sa ating pagsasaliksik mga kababayan, ay nakakuha ng travel authority, ito pong si VP Sara sa Malacanang, mula March 11 hanggang April 30. Mga kababayan, nabiro mo hanggang Abril 30, pero parang gustong ipa-cut short na, no? At pinauwi na po ni Yusek Claire Castro. Ito pong si VP Sara. Hanggang at 30 pa siguro, pwede maintindihan ng mga kababayan na, alam ba, napasuna. At lumagpas na po sa Abril 30, yung travel authority, siguro pwedeng manawagan ka na, BP, bumalik ka na rito. Lagpas na yung pwede ka na makabiyahe dyan po sa labas ng bansa. So ito hong travel authority mula March 11 to April 30, 2025 ay sumasakop po ito, no? Ito yung mga bansa, Germany, France, Belgium, the Netherlands, kasi magkakadikit lang ho ito, no, ng mga bansa. At so yun po ay so binibigyan po ng pahintulot ito pong si BP Sara. At siyempre normal lang naman ho yan mga kababayan, yung tatay niya ikinulong sa ICC. At siyempre bilang anak at siguro isang tabi natin pagiging Vice Presidente, natural na kanyang asikasuhin, di ba? At yung pagbuo sa legal team, tapos, idadagdag mo yung pagiging Vice President. Pinayagan naman mo siya. At may pahintulot, di ba, na siya po ay magbiyahe. So, wala pong illegal. At talagang lahat po ay sinunod ni BP Sara yung mga panuntunan sa mga opisyal ng gobyerno na kapag lalabas ng bansa, dapat po may travel authority. So, March 11 hanggang April 30. So, maliwanag ho yan. Pero ano itong kabalbalan na ito? Na dapat ho bumalik na ho sa bansa. Ito pong si BP Sara. Ayon po ito sa Undersecretary dyan po sa Malacanang na si Attorney Claire Castro. Tapos, bukod ho doon ay nagbigay din ho ng pahayag, nakikisaw-saw pa ho sa issue na dapat daw ho magpaliwanag ito pong si BP Sara sa kanyang paggastos sa confidential funds. Sino itong Yusek? Para pagpaliwanagin mo ang Vice Presidente. Nagtatanong lang ako. Ano ang K ni Yusek Claire Castro na pagpaliwanagin? Ito pong si BP Sara. Ito mga isyong ito, dapat siguro kung Commission on Audit o COA ang nagsabi na magpaliwanag ka, okay ho yun. Talagang may kapangyarihan ng COA, di po ba? At siguro bukod ho dyan, siyempre yung Kongreso at yung magkakaroon po ng impeachment trial laban po kay BP Sara, yun pwede ho. Pero ang isang undersecretary sa Malacanang, parang hindi po nararapat mga kababayan. Hindi ko alam kung anong linya nito. Kayo ba sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, ang Vice Presidente pa, pwede ho bang parang tao lang ho siya ng Yusek? Mga kababayan, bilhin mo, kung pagbabasihan natin yung mga pangyayari at yung mga hakbang
ginagawa nitong si Undersecretary Yusek Claire Castro, parang tauhan niya lang itong si VP Sara. Vice Presidente mga kababayan. Ultimo si Pangulong Marcos Jr. Hindi niya pwede utos-utusan dahil elected din ho yun Halal na opisyal din po ito pong si VP Sara. So, talagang nakakagulat lang ho mga kababayan itong ginagawa ni Yusek Claire Castro na parang pag itinanong sa kanya ng media na may kinalaman sa mga Duterte, talagang sinasagot Alam nyo ho, pwede naman na halimbawa ay nagtanong, bakit si VP Sara ay nandun pa rin sa the Netherlands, pwede namang sagutin niya, hindi, ang April 30 pa naman yung kanyang travel authority. At marahil kung lumagpas yan, sige, maglalabas kami ng statement ang Malacanang kung kanya bang palaluigin yung travel authority o hindi. Pero yung issue na sasabihan mo na umuwi ka na rito dahil sa may tungkulin ka sa mamayan, alam ni VP Sara yun hindi mo na kailangan siyang turuan. Abogado rin ho ito at matagal na rin na naglilingkod sa bayan. Biro mo sabihin mo, hindi, magpaliwanag ka rin sa confidential funds. Ano ito? Yusek, pinagpapaliwanag ang Vice President. Diyos ko pong buhay ito mga kababayan, talagang only in the Philippines. Di ba? Ito pa ho mga kababayan. Pero sa kabila ng ganyan na mga pahayag ng isang Yusek sa Vice Presidente, ito ho, talagang mukhang malamig ang ulo kasi malamig ho ang panahon doon sa sa the Netherlands, pero talagang kalmado po si VP Sara, bagamat siyempre alam niyo may problema ito sa pamilya nila Biro mo yung tatay mo kinulong doon po sa ICC na sa inyong paniniwala hindi dapat, 'di ba? Kung mayroong mga kaso na isasampa, dapat sa Pilipinas ho gawin. Di po ba dapat sa Pilipinas litisin yung kanyang ama para direkta ring masagot at magiging mabilis po yung pag-uusad ng kaso. Pero ito ho ang sagot ho ni VP Sara. Kalmadong kalmado. At kanyang sinagot itong pahayag na Malacanang na ang sabi niya ay hindi niya pinababayaan ang kanyang tungkulin bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno ng Pilipinas. So yan po ang sinasabi niya at sabi po ni VP Sara, bagamat siya po'y patuloy na nananatili dyan po sa the Netherlands at kasi tumutulong siya para mabuo, di ba, yung legal team na magdidepensa sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sabi ho ni VP Sara, kasi ito ho, birin mo, VP Sara, kalmadong sumagot sa isang undersecretary na Malacanang na si Yusek Claire Castro. Mga kababayan. Sabi po ni VP Sara, sabi niya wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako, sabi po ni VP Sara, at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen, isang mamayang Pilipino sa ating bayan at hindi ko nakalimutan yung kanyang trabaho dyan sa OBP. Sabi niya yun eksaktong binabanggit ni VP Sara. Ang sabi po ni VP, araw-araw kami nag-uusap ng aming kasamahan sa Office of the Vice President. Yan siguro naman ay kontento na ito pong si Yusek Claire Castro sa paliwanag ni VP Sara. Biruin mo, parang nakakatawa, parang ang Vice President, parang boss niya ang Yusek, Undersecretary, mga kababayan. Ay, nako talaga naman, At sabi po ni VP Sara ay hindi siya pumapalya sa pag-akto sa kanyang mga responsibilidad bilang Vice Presidente. At higit sa lahat, ito, tandaan mo, pakinggan mo ito, Yusek Claire Castro, ang sabi po ni VP Sara, ay wala siyang plano na manirahan sa the Netherlands kasama yung kanyang ama para talagang bantayan niya. Hindi po. Ang sabi niya, kasi multitasking nga raw siya.
Nandun siya bilang vice presidente, ginagawa ng paraan para maibalik ang isang dating pangulo na isang Pilipino at ganyan din po nagtatrabaho rin siya through sa kanyang satellite office. Siyempre kasi minamanduhan niya rin po yung kanyang mga tauhan diyan po sa OBP dito po sa Pilipinas. At ganyan din po ay isinasaayos niya yung legal team na magdedepensa sa kanyang tatay. So, yan po ang binabanggit ho ni BP Sara. So, ito, nagtataka lang ho ako mga kababayan at kasi alam niyo ho, sa tagal ko na rin po bilang mamahayag at alam niyo ho, matagal din ako nag-cover diyan po sa Malacanang simula po sa panunungkulan ni Pangulong Fidel Ramos hanggang sa panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Bilangin niyo na lang kung ilang taon ho yan At ako po ay naging presidente o pangulo ho ng Malacanang Press Corps. Ito po yung grupo ho ng mga Malacanang reporters diyan po sa palasyo. Naging presidente ho ko niyan. So alam na alam ko yung galaw. At lahat to, dati press secretary tawag yun dyan. Ngayon, Presidential Communications Office Secretary, PCO. So, press secretary rin, para yan nakatumbas. Tapos yung mga yusik noon, ni minsan wala ho ako nabalitaan ng isang vice presidente ay parang inuutusan. Yun oy, umuwi ka na rito. Marami kang gagawin dito. Tsaka magpaliwanag ka sa confidential funds na mga ibinabato sa'yo ng mga aligasyon. Parang ganun ho ang lumilitaw mga kababayan, parang inuutusan ng isang undersecretary ang isang vice presidente. Ay, nakong buhay ito mga kababayan. At buti na lang at napakakalmado ang sagot ng ating vice presidente sa isang undersecretary. Sabi niya, Yusek Claire Castro, hindi ako pumapalya, hindi ako sumasablay sa aking mga trabaho bilang vice presidente. So siguro naman ito pong si Yusek Castro ay matatahimik na. Antayin mo na lang na mapaso hanggang April 30. Kapag April 30, kasi hanggang April 30, March 11 to April 30, yung Travel Authority ni BP Sara, tsaka mo siya sitahin. Na parang boss ka niya. Mga kababayan. Saka mo na sitahin. Or, di ba, sabihin mo na, oy, tapos na po. Yung Travel Authority na ipinagkaloob ng Malacanang sa Vice Presidente, pwede na po siyang umuwi. Ganun. Pero kung tutusin, kung talaga marami po siyang ginagawa doon, pwede niya pang pa-extend yan. Di ba? Kortesiya, Vice President. Pangalawa po sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Sana hindi ginaganon ho, mga kababayan. Respeto niyo naman ho yung kanyang tanggapan at yung kanyang pagiging vice presidente. Maaring kayo po ay galit. Sabi natin, may personal kayong galit o anuman sa mga Duterte. Huwag niyo naman idamay yung tanggapan po ng pangalawang pangulo. Kasi kapag ganyan baka lilito ho at magiging persepsyon ng iba. Ng international community, kung sino man, grabe sa Pilipinas Biri mo, undersecretary. Parang inuutusan ho ang vice presidente. Huwag naman ho ganyan. Wag respeto po sa bawat isa. Bilang isa kang undersecretary, irespeto ka. Bilang vice presidente, irespeto mo rin naman. Diba? Lahat po tayo magrespetohan, kapwa Pilipino. Yan po importante para po maging matiwasay ang ating kalagayan dito po sa ating bansa. Yun lang ho. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga balita at ating mga tinatalakay sa mga kaganapan sa ating gobyerno. Lalo na po, ina-update ko ho lagi yung mga nangyayari dito po kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. Maraming salamat po at siyempre sa mga gustong pwede ho kayong mag-comment yung mga tinatamaan natin ng komentaryo sa ngalan po ng patas ng pamamahayag. Pwede ho kayo magbigay ng mga statement o kung naman at aking tatalakayin. Wala hong pagbabawas. Wala ho at walang dagdag. So lahat po kung anong sinabi nyo, isasend papawid at tatalakayin natin
sa ngalan po ng patas na pamamayag. Okay, maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.